Hi Pisces, July 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Buwan ng Hulyo, napakabilis ng ilang pagkakataon. Pisces, kamusta kayo? Pisces energy, hingi tayo ng ilang guidance. Ano nga asahan niyo this month? Anong parating sa inyo? Message. Pisces, anong kailangan yung marinig? Any message po. Ace of Pentacles. Manifestation, money-making opportunities, new beginnings, kung saan kayo kumikita, i-claim natin to. Ngayon pa lang. Ipahayag nyo na, tanggapin nyo na. Ayan. Ang hawakan nyo na. Ang mga nilulook forward nyo pang opportunity. Knight of Pentacles. Add pa tayo. Knights, Four of Swords. Pisces, kamusta? Okay. So marahil, gusto ko ipagtabi-tabi to ha. Umangat ang usaping kaperahan. Unang-una na. Kasi nakikita ko na patuloy po na maring meron kayong sinasakripisyo dito with Knight of Pentacles. Ano yung sinasakripisyo? Ang inyong mga sarili. As a Pisces, very sensitive sign kayo. Yung inyong mga compassionate heart. Yung inyong mga pusong mamon na para matugunan itong ilang pangangailangan. Sacrifice. So tayo po ay nasa Cancer season. Every Cancer season, nag-highlight po ang inyong mga 5th house. Astrologically, connected yan sa inyong love life, romance, or your children kung meron na po kayong mga anak. Marahil isa yan sa higit yung bibigyan ng priority rin. Pasok na natin dyan, home, family sector, since isa rin po yan sa nag-highlight sa inyo right now. Si Mars, ayan, planet of energy, action, ay nasa inyong mga buhay, tahanan, pamilya. Pero umangat po, more on pagiging practical. Knight is 5 of Pentacles, 9 of Pentacles. Patuloy yung sinasakripisyo ang inyong mga sarili, lalo kung kayo yung matatawag na breadwinners, providers. Nandito yung enerhiya na makapaglaan, na maging productive and busy pa rin sa inyong mga paraan. Kung saan kayo kumikita. Ayan. Kasi nga, maaaring may ilan kayong kailangan i-priority or mapagbigyan ang inyong mga anak or tahanan, pamilya. Si Mars right now nasa inyong 4th house. Again, family. Nag-iinit. Ayan, nag-iinit ang mga sitwasyon. Reversal po yung energy natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Kung saan merong mga ilangan. It could be one of your family members. Feminine energy. Or kung hindi man po ito patungkol sa inyong mga kapamilya, connected sa inyong physical home. Meron kayong gustong ayusin, kumpunihin, bagong bilhin na kasangkapan. Astrologically, Pisces, si Mercury po is in retrograde. So, maaaring may ilang delays, ilang glitches, tension, miscommunication, lalo pa si Mari rin ay nasa sektor na ito ng inyong mga emosyon. So, hanggat kaya, iwas kayo sa ilang stress, ayan, may ilang difficulty, lalo pa kung ang kaakibat po nito ay ilang bayarin, ilang gastusin. Parang halo-halo na. Hindi nyo na alam kung anong unahin pa. Alam ko madali po itong sabihin, mahirap gawin sa lahat ng pagkakataon. Pero hanggat kaya, kalma, release itong ilang tension, let go of control, and let things flow naturally sa inyong kaperahan at kapamilya. Sabi ko nga po, meron mang ilang struggle, ito yan, yung ilang difficulty sa money,
pero patuloy pong umangat yung opportunity and yung productivity, pagiging busy. Yung blessing of work po ay patuloy na narito. Merong abundance. Okay? Pero ito po kasi si Nine of Pentacles namumunga, magbubunga. Pero wala pong mamumunga kung hindi tayo patuloy na magtatanim at maniniwala. So patuloy lang kayong magdilig, diligan nyo ng diligan ang mga halamanan. Yan po ay hindi mababaliwala. Yung bawat efforts, yung disiplina nyo, yung energy nyo sa inyong ginagawa. Kasi hindi lang yan dahil sa pagiging praktikal, pero emosyonal. And dito po ang inyong mga dahilan. Pamilya, mahal sa buhay. So kahit na patuloy kayo merong sinasacrifice, yung inyong sarili, physical, mental, emotional, walang nakakapagpigil sa inyo. Nagiging unstoppable. Patuloy niyong pinapaangat ang enerhiya na makapag-abot, makapag-share. Or, ayun nga, kung talagang may ilang gastusin, na napaka-normal, may ilang payments, bills, hindi nagiging madali, pero may solusyon, resolution tayong nakikita. Malalagpasan niyo yan. Okay? Na-mention ko, Mercury po is in retrograde. Mercury is all about communication, transportation, travel, or technology. Tapos ito ay nasa inyong 5th house. And Mars is energy, nasa inyong 4th house. Kung meron kayong talagang nanaising bilhin, especially if this is something major, big purchase, hanggat kaya, hindi sa hindi magandang pagkakataon ito. Pero kung kaya pa namang ipagpaliban, kahit by August na lang sana. Astrologically lang naman to guys ha. Kasi mayroong tendency, Mercury is about technology. Papasok sa yung ilang appliances. Lalo pa kung malalaking gastusin. Hanggat kaya, maging praktikal. Kasi enerhiya po umaangat, parang go with the flow. Diretso, wala nang tingin-tingin pa sa resibo, na okay lang naman lalo kung meron kayong, nagbubunga, umangat. Namumunga kayo guys. Merong patuloy na money-making opportunities para sa inyo. Kahit na may ilang difficulty, hindi kayo nawawalan. Pero take it easy kung papayuhan ko lang naman kayo. Astrologically, especially, stay balanced, practical, hindi sa sasawalang bahala nyo yung mga personal yung kagustuhan. Pero Mercury po kasi is in retrograde. Mula sa ilang digital or gadgets, technology, yun na nga, or appliances. Maaari kasi hilahin kayo ng enerhiya, magmadali kayo. Mars is very reckless. Diretso lang. Nasa inyong 4th house. Anything connected home, family. So, hindi naman sa hindi po magiging okay. Kung talagang emergency na ito, go. Huwag niyong bigyan ng control. Pero hanggat kaya, double, triple check everything. Kunin niyo yung mga receipt. Para kung ano man ang mangyari, ay pwede niyong ipatingin or ibalik. Okay, ganun lang naman kasi may ilang tendency po dyan na may pagka-blurry, may ilang glitch. Baka hindi siya ganun katatag. Or meron kayong makaligtaan. So, very important to stay alert and aware sa kung ano mang action decision niyo po na gagawin. Other messages, dito tayo, na-mention ko po, Cancer season, nandito tayo, 5th house of your children. Romance, love life po yan, aangat ang iyong pagiging young, childlike. Si Mercury kapag naka-retrograde, merong tendency rin na merong puro re yan. Merong mag-revisit, mag-resurface, mag-reconnect. The Death card. Umiikot ang mga situation, patuloy na may transformation, changes, card of renewal, reconciliation, why not? It could be an ex-lover or someone na na-date nyo before, naka-MU nyo, maaring hi and hello. Kahit over the net po ito, Mercury is all about the internet, communication. It's in your 5th house. Pero, ganun din po isang paalala na wag lang magmamadali. Napakagandang pagkakataon to express yourself, connect, communicate. Why not? Go with the flow, have fun, enjoy, deserve nyo yan. Pero, wag lang pasugod. Okay? Take it easy, lalo kung yung pakiramdam ay nagsisimula kayo sa una. Take everything one day, one step at a time. Dumaan ito. Or napakahalagang
payo na dadaan kayo sa proseso. Unti-unti. Okay? Lalo kung may mga hugot kayo na pinagdaanan dito na hindi naging madali. Okay? Rest. Recharge your energies, guys. Pahinga lang din pag may time kasi nakukuha natin, kita mo si Four of Swords. Baka hindi nyo na masyadong napapakiramdaman kasi may tendency na baka hindi nyo na masyadong napapakiramdaman ang inyong mga sarili, physical, mental, emotional, dahil sobrang nagbibigay din yung kagustuhan. Or minsan talagang hindi lang kagustuhan, pero dahil nga andito, walang options, kundi ang patuloy na manlaban. Tama? So, ito yun, patuloy yung pagsasacrifice. Pero kakalmahan, listen to your body, guys. Pahinga lang din po kapag may time. But I see dito yung determination, motivation, inspiration sa relasyon man or sa inyong mga kaperahan. Kung saan kayo kumikita, tuloy lang kayo, laban lang para higit yung mapaangat din. Yung alam yung kailangan, kung ano sinasabi rin ng inyong mga puso, yung inyong mga dahilan kasi ay narito. Okay, pero una't huli, pipiliin lang din po ang mga sarili. Yes to opportunity, pero yes ka rin sa iyong sarili, ha? Reset, recharge, reflect sa mga sitwasyon. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil po ay kailangan marinig. Mensaheng gabay lamang po, July 2026, Pisces.